Pagpalang gabi si Sir Mampor at sa lahat ng Rebbe Prayer Warriors. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng Prayer Warriors. Biyayang gabi po sa lahat ng inyong Prayer Warriors. Sige po, alas 7 na po ng gabi, tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain sa gabing ito. Nangyari po ay aking hinihiling na i-off po natin ang ating mga microphones upang sa ganun po ay malinaw po tayo na magkaringgan sa gabing ito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 4, 2024. Ako po si Prayer Warrior Ann Purpose ay bumabati po sa lahat ng Ecclesia Prayer Warriors na kasama natin sa gabing ito. Lahat po ng mga pastors, bishops, brothers and sisters, sa ating pong mahal na Governor, Ma'am Cherry at ang kanilang buong pamilya, sa lahat po ng mga lingkod bayan na kasama po natin ngayon. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Atin pong babasahin ang lahat po ng magsisiganap sa gabing ito sa ating pong online prayer. Tayo po ay pangungunahan sa praise and worship ni Prayer Warrior Caroline Santos. At tayo po ay bubuksan sa isang panalangin ni Prayer Warrior Daniel Salas para po sa scripture reading. Ang naka-schedule po ay si Prayer Warrior Caroline Pablo, pero hindi po siya nag-confirm. Kaya ako na lamang po ang magbabasa at ang banal na salita po na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito ay magmumula po sa aklat ng Jude, chapter 1, verses 3 and 4. Para naman po sa salita ng Diyos ay ihahatid po ito sa atin ni Prayer Warrior Nel Jo Magno at ang kanyang pangsapo ay, "Are you a pretender or a contender?" At tayo po ay pangunahan sa prayer concern ni Prayer Warrior Arnold Milegrito. At tayo naman po ay pangunahan ng ating Prayer Warrior Governor Aurelio Umali para po sa inspirational message. At sa victory po song po ay si Prayer Warrior J.R. Padilla. At tayo po ay wawakasan sa isang panalangin ni Prayer Warrior Eliseo. So muli po, ako po ay bumabati ng isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo na po ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Okay, magandang gabi po sa lahat. Malinaw po ba? Yes po. Okay po, data lang po kasi so mapagpalang gabi po. Yan, maulan po ang ating pong gabi ngayon. So hindi po ito hadlang para po hindi mangyari yung pinag-uutos po sa atin ng Diyos, yung sama-sama po tayong manalangin, sambahin ang ating Panginoon. At sa pasimula po ay ating pong awitan ng ating Panginoon. Kagalat kanila sa'yo'y kalakasan ko, ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso at buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, mahal kita. Kagalat
Kagalatan mula sa'yo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso at buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Kagalatan mula sa'yo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman hindi ko pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ko'y langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Magpalang din po sa ating lahat. Maganda po sa ating po mahal na ito. So, sabihan ko sa kay Ate Cora at sa bawat prayer warriors. Tayo po'y manalangin sa Panginoon sa oras nito. Amang Diyos na mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa patuloy mo po, Panginoon, pagsama sa amin po gabi-gabi, Panginoon, na pananalangin. Kami po ay patuloy, Lord, na nagpupuri at nagtataas ng kadakilaan patulang po ng awit. Kailanman, Panginoon, iba ipagpapalit dahil hinihigit ka namin at mas hinibig mo kami, Panginoon. Kaya sa oras ito, dinadalangin po namin kung patuloy, Lord, na pangunguna, lalo higit sa iyo pong lingkod na gagamitin na magpapahayag kung magsasalita, Panginoon Diyos. Na bigyan mo siya na Lord, karoon
karunungan mula po sa iyo upang ang mga kapahayagan ito ay ating naman pong matanggap at maranasan, Panginoon, ang pag-usap sa puso ng bawat isa. At patuloy mo po, Lord God, na samahan ang mga oras na ito, Panginoon, sa ating pong online prayer. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoong Diyos. Ikaw ang Diyos ang tinataas, ikaw ang pinadakila at pinapapurihan ng programa ko. Niluwalhati ka namin at patuloy namin, Panginoon, sinasamba ang iyong kabuti at katapat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Akin pong babasahin ang ating teksto sa gabing ito. At ito po ay magmumula sa Aklat ng Judas, chapter 1, verses 3 and 4. Ito po ang sinasabi, mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo'y tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong ang isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noon pang unay, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Ayun po, magandang gabi po sa bawat isa. Sa gabi pong ito ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa ating pong kalagitnaan ay ang banal na Espiritu po ang kumilos. Bagamat tayo po ay hindi po magkakasama sa physical na katawan, ngunit tayo po pinagsasama ng Lord sa Espiritu sa pamamagitan ng gabi-gabing pagtuturo, pagkikinig at pananalangin sa online platform na ito. So bago po ako magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na manalangin at hingin po natin ang paggabay po ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos, sa aming pong kalagitnaan, kami po ay nagkakaisa upang mag-aral at makinig at matuto ng iyong salita. Patuloy po, O Diyos, na kami nagpapasakop sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Upang ang salita mo, ang amin pong marinig at ang kalooban mo ang siyang amin pong maipamuhay. Banal na Espiritu, mamagitan ka sa bawat isa, sa mga nakakarinig at naaabot ng platform na ito. Ikaw po, Diyos, ang kumilos at gumawa ng kaparaanan mo, Panginoon, upang kami ay turuan, i-correct, i-rebuke, Panginoon, sa aming pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samo at dalangin sa ipong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen and Amen. Ayan po, isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. So, naririnig po ako ng malinaw sa lahat po ng narito ngayong gabi. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan ko pong, are you a contender or a pretender? Isa pong tanong, hindi lamang po sa lahat po ng kapastoran, sapagkat meron din pong mga nakikinig sa atin na hindi po pastor, mga leader, o para sa kalahatan ng mga Kristiyanong nagpapatuloy po sa pananampalatayang atin pong tinanggap sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi po sa salita ng Panginoon kanina sa aklat ng Jude po, no? Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saint. So, mas minabuti po niya na magsulat po sa atin ng tungkol po sa ating pong paninindigan, no? Yun pong pagiging contender natin sa ating pananampalataya. Dahil po sa meron pong sa verse 4, ang sabi po sa verse 4 ay
For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God in the sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Sapagkat po, nakapasok na po ng lihim yung mga sasamahan daw po natin ang mga hindi kumikilala sa Diyos at binabaluktot po yung kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay niya sa atin para mamuhay ng katwiran po ay dahil nakabase sa kahalayan o sa mga personal nating pangangailangan o bilang mga tao. At dahil po tayo po ay mga pinuno, ito po yung paalala sa atin na aklat po ng Jude. So, ito po may tanong po tayo. Are you a pretender? Nagpapanggap. Di ba? Fake. Hipokrito. Di ba? Minsan, I'm a pastor o impostor. So, madami pong tanong tungkol dyan kasi marami pong mga nagkiklaim, no? Namumuhay na tayo po ay Christian pero hindi po nakikita sa atin na tayo ay naniniwala sa salita ng Panginoon pero hindi po natin na ipapamuhay. Mga tanong po ito na pwede po nating sagutin sa pangsarili natin. Wala pong sinisino, wala pong pinariringgan. Ito po ay para sa lahat. Isa pong tanong na totoo ba tayo sa atin pong pinaniniwalaan at pinananampalatayanan na pagkakilala natin sa Panginoon? Or are you a contender? Contending for the faith? Or you are contending for the faith or depend the faith na meron ka? So, kahit gaano kahirap po, ano po yung ating pinagdadaanan sa pang-araw-araw sapagkat hindi naman po tayo hindi naman tayo ano po tawag doon? Sa mga problema. I mean, hindi tayo naman ligtas sa mga problema at mga suliranin. So, tayo po ba ay namumuhay ng may katuwiran sa harapan ng Panginoon? The life of a pastor, napakahirap po sapagkat marami pong aspeto ang buhay. May physical, financial, material, emotional. Meron pong higit spiritual. Sapagkat tayo bilang pastor, hindi po naliligid naman po sa ating kaalaman na tayo rin po ay namumuhay ng meron pong ganitong mga aspeto sa atin. At napakahalaga ng paalala sa atin ngayong gabi. So, saan po? Sa personal life po natin. We must be a man of holiness. Dapat po nakikita sa atin ang kabanalan natin sa atin pong personal na buhay. Katulad po ngayong gabi, we must be a man of prayer. Dapat po, tayo po ay nananahan talaga sa Diyos na naniniwala po tayo, nananampalataya tayo, bagamat hindi natin nakikita. Ngunit nararanasan po natin, yun po yung, yung pananampalatayang may paggawa. Sa pananalangin po natin, sa ating pong personal na buhay. We must be a man of, with passion for the soul, for the lost. So, imbis na magalit tayo, magtampo tayo, 'di ba? Nangunguna sa atin yung spiritual na aspeto na mahabag sa pangangailangan ng tao, yung compassion natin sa mga tao na pangangailangang makakilala. So, tayo yung mas nakakaunawa sa kanila. Sa mga tao sa paligid natin, naunawaan natin kung bakit ganun sila mamuhay at kung bakit ganun po sila bilang mga tao. Sapagkat tayo po, binigyan tayo ng Diyos ng talagang totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos at yun po ay nagiging instrumento tayong lahat. So, saan? Sa private ministry. We must be able to talk to the people about salvation. Yun po yung tungkulin natin, to speak, to tell the truth. Sabihin po natin ang katotohanan na may Diyos namatay para sa lahat, sa katubusan ng kasalanan, at makalaya po roon, at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Yun naman po yung atin pong dapat na pinananampalatayanan at tinatayuan bilang mga lingkod, bilang kinatawan ng Christianity. Dito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo kung maaari. Ano po? We must ought to learn to comfort all who sorrows, ng mga nakakaranas po ng mga pagsubok. Naku, tayo po talaga yung unang kalakasan. Tayo po yung nagmumula sa atin yung mga encouragement, motivation, ganyan. No, nai-empower natin yung ibang tao sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos sa atin, no, ibibigay natin sa atin, sa ibang tao, na tayo yung pagmulan. Sana, alam ko naman po, hindi tayo ligtas, sabi ko nga kanina, sa mga pagsubok, hindi tayo ligtas sa mga suliranin, sa pera, sa personal na buhay, pero inaasahan po tayong tumayo upang magbigay ng ng comfort, no, ng pag-alalay, ng maging encourager kahit, 'di ba, medyo meron tayong pinagdadaanan. Hindi po 'yon ang makita, kundi makita natin ang Panginoon. We must remember who we are. Kung sino po tayo bilang tao, bilang Kristiyano, bilang pastor, in a very special way. The under-shepherd representing the Lord Jesus Christ here on earth at all times. 'Di ba po? Tayo po yun nagki-claim tayo yung tama. Tayo yung nasa tamang lugar, tayo yung nasa tamang pananampalataya, no? Tayo yung namumuhay ayon sa katotohanan. Pero i-check po natin yung sarili natin na nagre-represent tayo kay Lord eh. So, kailangan po nating tupiin yung sarili natin. Hindi tayo makita, kundi makita ang Diyos sa atin. Hindi ko naman sinabing maging hipokrito ka sapagkat may damdamin ka, may kaisipan ka. Pero hindi po yun eh. Tatakpan po yun ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Na nagre-represent nga po tayo ng Lord eh. 'Di ba? Kinatawan tayo ng church. Hindi po natin pangalan masisira. Ano naman po kung masira yung Neljo Magno, 'di ba? Hindi po 'yun eh. Ang masisira po yung Panginoong Hesus na kinatawan po natin na tayo po yung naging representante ng Diyos sa mga tao. So, tayo hindi lang tayo magmukhang banal, no? Hindi lang tayo magsuot na parang matino, kundi tayo mamuhay ng may katotohanan sa Panginoon. No, sa salita ng Diyos, nakabase sa kung ano po yung nais ng Diyos para sa atin. Huwag po tayong magtakip sapagkat nakikita po talaga na ang totoong motibo natin. Pagdating ng panahon, pwedeng matago mo pero lalabas at lalabas din ho yan. Amen po ba? Amen? Pwede po ba tayo mag-amen naman dyan? Ayan, para may kausap naman po ako. So, bilang pangatlo, ito po ay ang public ministry na we must remember to give the whole counsel of God. Yun po yung yung gusto ng Diyos eh. Makita po talaga sa pamamagitan natin yung po yung talagang pagkupkop ng pag-aalaga ng Diyos, no? Yung pagiging godly sa atin, no? Yung makita sa ating pamumuhay ng mga tao. Mahalaga po yung public ministry kasi hindi ba pwedeng ilagay nga ho yung ilaw sa ilalim eh. Walang makakakita. At saka yung liwanag na yun, dapat maliwanagan ng lahat. So, public po siya. So, we must also learn to pray publicly. Marami pong mga tao, nag-pray naman in public. Kaso nga lang po, minsan, di ba, hindi po maayos ang panalangin. Hindi po maganda. Hindi po relevant. No? Magandang panalangin, kahit ano pong uri ng panalangin po yan. At sabi naman ng Bible po ay kung mananalangin magtago. Pero mahalaga din po yung maayos natin sinasabi yung panalangin ho natin sa Diyos. At sa taong nakaririnig ng panalangin natin, lalo po tayo, nandito po tayo sa online platform. Lahat po makakaabot po, maaabot po nito. Kahit sa ang sulok ng mundo, maaabot tayo natin. Kaya kailangan mahalaga, klaro. So, we must also learn to read the scripture clearly. Yun, ganun. Malinaw nga po. Dapat nararamdaman. Dapat po naiintindihan kung ano yung nais nating iparating. No? We must be commanded to feed the church of God. Yun. Diba? Saan nakakain kung tayo nga gutom? So, kailangan po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Kailangan po nating mag-invest ng panahon para mag-aral, no? Palakasin yung sarili, ganun. Para po sa iba. Kasi magbe-benefit po sila sa atin. At yun po yung tungkulin talaga natin. We must have a special responsibility to care for the poor. Di ba? Magpaalala tayo na sa mga tao, may hope.
meron pong pag-asa. At yung pag-asang yun, lalakaran natin at makikita yun sa atin. So, tayo po yun. Tayo po yung mas makikita po na mga tao na nagiging salamin sa buhay natin ang paglilingkod. We must have the privilege of teaching our member the needs of reaching out. Yun. Multiplication po yun. Kailangan nating verbal na sabihin na magsalita po ang lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos ay pananagutan po na magsalita din sa iba. So doon po mangyayari, magre-reach out po yung pong mga taong nakarinig ng salita ng Panginoon para sa multiplication. Doon na-spread po yung gospel, yung salita ng Panginoon. Beware of the false teachers. So madami pong ganyan. Tingnan niyo po yung picture, isang tupa, pero sa loob wolf, 'di ba? Kailangan po tayong mag-ingat. Madami po. Sa online nga po, maraming pong sikat na preacher online. 'Di ba? Na naliligaw. Yung mga member po natin, tayo po ang inaasahan na magsasabi ng totoo. So, ingat-ingat po sa pakikinig. Tayo din, mag-ingat sa pagtuturo natin. Higit po tayong may responsibilidad na nagtuturo sa tinuturuan po natin. So, we must protect the flock, from false teaching and false teachers. Hindi mo alam, nakaupo lang doon sa bahay ninyo, nasa bahay lang ng mga member natin, nanonood ng YouTube, ng Facebook, nasa TikTok, pero iba na pala yung teaching na natututunan nila. So, kailangan po nating proteksyonan, yung ating mga, paalala lang po ito, di ko naman sinabing, ikaw po ang banal, tayo ang banal na espiritu. Ang kakayanan ng banal na espiritu ay kakayanan ng Diyos, pero ng Diyos sa buhay natin, na tayo po makapag-communicate sa mga member natin, na sabihin talaga natin yung totoo, at doon lang tayo tumayo, manahan. Kailangan po tayo, mga preachers, pastors, leaders na nandito sa online, kahit ito lang po yung makarating sa inyo na salita, mahalaga po nagsasalita po tayo ng totoo. Ipangalandakan natin, sa online na po lahat ng tao. So, pag hindi natin kinonquer ang online world, wala po tayo, mahuhuli tayo. Kasi ilan lang naman po yung nakakapasok sa church. Pero sa social media, unlimited po yung nakaririnig ng salita ng Panginoon. Gising na po tayo. Tama na po yung pagiging traditional natin. Marami na pong gumagalaw. Yung kumbaga, ang demonyo 24/7 po gumagalaw. Tayo po, ang dami nating pahinga. 'Di ba? Ang pahinga na lang po sana natin langit na. Amen. Pero pag sa social media, kahit anong oras naka-play yun doon. Mabisita lang nila, 'di ba? Mahagip lang ng mata nila, andun na po yun. So makikita po lahat doon. So examine our motives. Yan po. So tignan po natin, ano po ba talaga yung motibo po natin? Ano po ba talaga yung gusto natin bilang tao? So makikita rin no kasi yan Pwedeng itago natin yan, matago natin yan, pero darating ang panahon, makikita po yung motibo. Kung anong motibong meron tayo, lalabas din ho yun. Tandaan po natin, sabi po, we must work with a correct motive to glorify the name of the Lord. So, mahalaga na mga kapatid na, mga pastors, mga leaders, na ito po talaga, kailangan po tayong maayos po. Hindi lamang para sa sarili natin, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan natin. Sige po, anyayaan ko pong bawat isa na manalangin sa oras na to, kung meron po kayong mga naramdaman, na convict. So, ito na yung panahon para mag-repent. Ito na rin yung panahon para po magising tayo, makalampag natin tayo ng mga salitang ito, na tayo po ay maging totoo, at hindi po maging display lamang or palamuti lamang sa ating mga simbahan, sa ating pong mga lipunan, sa ating pong lugar na ginagalawan, at maging sa online na kinabibilangan ng bawat isa. So, let's all pray. Lord, hindi ko po kilala ang bawat isang nandirito, pero ikaw po ang may kakilalang higit sa lahat. Alam niyo po kung gaano po nila kayo kailangan, namin kayo kailangan, sa gabing ito, ng katalinuhan, ng kaalaman, ng katotohanan, na nagmumula lamang sa salita po ng inyo pong salita. Gisingin niyo po kami, Panginoon. Kalampagin niyo po kami, Banal na Espiritu,
kayo po ay kumilos sa bawat isang nandirito, nakikinig online, na alam nyo po ang aming pong standing sa aming pong pamumuhay. Hindi kami perpekto, Panginoon. Kami nga po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran para doon. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami po ay naligtas. At ngayon, meron kaming pagkakataon na magsalita ng katotohanan. Lord, salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin upang magbahagi ng salita po ninyo sa mga lingkod po ninyo, sa mga leader ng churches. Alam ko po madami na po silang natutunan, marami na silang alam sa salita ninyo, at mas marami pong may experience sa akin kaysa sa akin, sa marami. Ngunit, ang salita nyo po ay tapat. Ito po ay napapanahon sa lahat ng panahon. At sa oras na to, ang magkabilang talim ng iyong salita ay sumugat sa puso namin. Ikaw ang mag-convict sa amin, magpagpaalam sa amin, at para kami po'y manindigan sa amin pong pinananampalatayanan. Maraming salamat sa paalala, Panginoon, na hindi po kami magmuka na ano lamang na peke sa harapan ng tao, sa harapan namin sa sarili namin, at higit sa lahat sa harapan po ninyo. Kundi kami ay tumayo bilang contender talaga ng katotohanan, ng kaalaman na nagmumula sa inyo, at ng pag-ibig na higit sa lahat na ginawa mo para sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa inyo pong pangalan, Panginoong Jesus. Tayong lahat po magsabi ng Amen. Yung concern na po tayo. Opo, tayo po ay nanalangin. Lord, maraming salamat po Diyos sa dito. Tuloy namin pagtitipon para nanalangin Lord. Hindi po namin ang aming pong pamunuan. Ang umali at pagpalain po ang aming ito. At yung mga isasakupan niya, yung mga vice mo, ang mga mayors, yung mga bayan, at sa inyo kami noon. At ang mga maayos po or kapagpala na Marami pa pala ito.
Pagkatapos na ito, tuwa ko lang sa liit magaling. Napakarami nga po, Panginoon, mga mangangaral na talagang mahuhusay at tunay nga po na kaya po nilang gayahin at iligaw yung mga mahina po sa pananampalataya. Salamat po sa paalala ito at salamat din po sa mga katugunan ng mga panalangin, sa mga awitan. Tunay nga po, Lord, na ito ay naging isang